Si Carmela Coro Chanco, mas kilala bilang Mel Chanco, ay isa sa mga pinakamatatag at iginagalang na personalidad sa larangan ng pamamahayag sa Pilipinas. Ipinanganak noong 10 ng Agosto 1955 sa Bataan, kina Arsenio Chanco Sr. at Florencia Coro. Siya ay lumaki sa isang kapaligiran humubog sa kanyang disiplina at dedikasyon. Sa paglipas ng mga dekada, nakilala siya bilang haligi ng GMA News at GMA Public Affairs at naging huwaran ng profesionalismo sa telebisyon at radyo. Ang kanyang buhay at karera ay nagsisilbing patunay na tiyaga, katatagan at integridad sa gitna ng mga hamon at kontrobersiya. Matapos niyang magtapos sa De La Salle University, agad niyang pinasok ang mundo ng media, kung saan siya ay naging isa sa mga nangungunang tagapagbalita sa telebisyon. Nagsimula ang kanyang karera sa huling bahagi ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nang siya ay matanggap bilang newscaster sa government-owned MBS4. Natuklasan siya sa isang audition sa RPN9 News ng direktor na si Edwin Vargas na nagbukas ng pintuan para sa kanyang unang hakbang sa broadcasting. Subalit matapos ang People Power Revolution noong 1986, hindi na na-renew ang kontrata ng mga empleyado ng nasabing istasyon. Sa kabila nito, nagpatuloy si Chanco sa kanyang propesyon sa pamamagitan ng radyo, partikular sa DZXL ng Radio Mindanao Network. Noong 1986, nakasama siya sa ABS-CBN Corporation na nooy muling binubuhay matapos ang pagbabago ng pamahalaan. Dito ay naging bahagi siya ng DZMM at nakilala ang kanyang tambalan kay Jay Sonza. Ang kanilang tambalan ay sumikat sa programang Mel and Jay na kalaunan ay nagkaroon din ng bersyon sa telebisyon bilang isang Sunday talk show. Bukod dito, naging co-anchor siya ng primetime newscast na Balita Ngayon at isa sa mga orihinal na anchor ng TV Patrol na inilunsad noong 1987. Sa panahong ito, lalong tumibay ang kanyang reputasyon bilang isang mapagkakatiwalaang mamamahayag. Pagsapit ng 1996, lumipat sina Chanco at Sonza sa GMA Network kung saan ipinagpatuloy nila ang kanilang tambalan sa programang Partners Mel and Jay, pati na sa DZBB AM. Nang lumaon, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang karera na mag-solo siya at maging host ng Mel and Joey kasama si Joey De Leon. Sa larangan ng pagbabalita, naging mahalagang bahagi siya ng saksi at kalaunan ay naging kauna-unahang solo anchor ng Front Page, ulat ni Mel Chanco. Nakilala rin siya sa kanyang mga eksklusibong panayam, kabilang kay dating Pangulong Joseph Estrada at kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Mula 2004 hanggang sa kasalukuyan, siya isa sa mga pangunahing anchor ng 24 oras, isa sa mga pinaka-pinapanood na newscast sa bansa. Hindi lamang sa larangan ng balita umusbong ang kanyang karera, siya rin naging host ng dramang Magpakailanman noong nang ipinalabas noong 2002 at naging bahagi ng iba pang programang pangserbisyong publiko tulad ng Salib Puwersa at Powerhouse. Bukod dito, malaki rin ang kanyang ambag sa gawaing panlipunan. Naging bahagi siya ng Bisig Bayan at kalaunan ay nagsilbi bilang Executive Vice President at Chief Operating Officer ng GMA Kapuso Foundation, kung saan aktibo siyang tumutulong sa iba't ibang proyekto para sa kapakanan ng mga nangangailangan. Sa kanyang personal na buhay, si Chanco ay nag-asawa sa murang edad ngunit ito ay nauwi sa annulment noong 1994. Siya ay may 4 na anak, kabilang ang musikero na si Wency Cornejo. Noong 1997, dumaan siya sa isang matinding pagsubok sa kalusugan nang siya ay atakihin sa puso at sumailalim sa angioplasty. Sa kabila ng panganib, siya ay nakaligtas at nagpatuloy sa kanyang mga gawain, lalo na sa kanyang advokasya sa serbisyong panlipunan. Isa sa pinakakontrobersyal na yugto ng karera ni Carmela Coro Chanco ay naganap noong 1996 nang siya ay suspendihin ng ABS-CBN Corporation matapos lumabas sa isang patlastas ng Tide nang walang paunang pahintulot mula sa pamunuan ng network. Ang insidenteng ito ay hindi lamang simpleng usapin ng paglabag sa patakaran, kundi naging bitya ng mas malalim na sigalot hinggil sa karapatan ng mga mamamahayag, etika sa media at ang saklaw ng kontrol ng isang network sa mga personalidad nito. Dahil dito, siya ay sinuspindi ng 3 buwan ng walang bayad. Isang hakbang na nagdulot ng matinding epekto hindi lamang sa kanyang karera kundi maging sa kanyang personal na buhay. Hindi naglaon, ang nasabing issue ay umabot sa larangan ng batas. Naghain si Chanco ng reklamo laban sa ABS-CBN para sa illegal dismissal at illegal suspension, pati na rin ang mga monetary claims. Ang kasong ito ay umusad sa iba't ibang antas ng hudikatura mula sa labor arbiter na unang pumabor sa kanya hanggang sa National Labor Relations Commission na kalaunay bumaligtad sa desisyon at itunuring siya bilang isang independent contractor.
Ang ganitong klasifikasyon ay mahalaga sapagkat nangangahulugan ito na hindi siya saklaw ng ilang benepisyo at proteksyon na karaniwang ibinibigay sa mga regular na empleyado. Sa huli, pinagtibay ng Korte Suprema ang ganitong pananaw na naglatag ng mas malino na interpretasyon sa estado ng mga media personalities sa industriya. Kasabay nito, naging usapin din ang kanyang paglipat sa GMA Network, lalo na't may umiiral na kontrata na umano'y nagbabawal sa kanya na lumipat sa ibang network. Naging sentro ito ng panibagong kaso na inihain laban kina Chanco at sa kanyang kasamang si Jay Sonza. Gayunpaman, nagpasya ang korte na ang kanilang paglipat ay lehitimo at walang nilabag na kasunduan. Ang desisyong ito ay kinatigan pa ng Court of Appeals at ng Korte Suprema. Ang resulta ng mga kasong ito ay hindi lamang personal na tagumpay para kay Chanco, kundi naging mahalagang pangyayari din sa larangan ng labor law at media practice sa Pilipinas. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, nanatiling matatag si Chanco. Hindi niya hinayaan na ang kontrobersiya ay tuluyang makasira sa kanyang reputasyon o magpahinto sa kanyang paglilingkod sa publiko. Sa halip, ginamit niya ang karansang ito bilang inspirasyon upang mas pagbutihin ang kanyang trabaho at patunayan ang kanyang kakayahan sa bagong yugto ng kanyang karera. Patuloy siyang nakatanggap ng suporta mula sa publiko na lalong nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga pinakarespetadong mamamahayag sa bansa. Sa mga sumunod na taon, ipinakita ni Chanco ang kanyang kakayahang magpatawad at mag-move on mula sa nakaraan. Hayagan niyang sinabi na napatawad na niya ang kanyang dating network at hindi na niya kinikimkim ang sama ng loob na dulot ng insidente. Sa halip, itinuring niya ito bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang personal at professional na pag-unlad. Ang kanyang pahayag na vindication ay hindi lamang tumutukoy sa legal na aspeto ng kanyang laban, kundi pati na rin sa moral na tagumpay na kanyang nararamdaman. Isang patunay na sa kabila ng mga pagsubok na naig pa rin ang kanyang integridad, sipag at dedikasyon sa kanyang sinumpang tungkulin. Sa usapin ng kanyang kayamanan, walang opisyal at tiyak na bilang na inilabas sa publiko. Gayunpaman, may mga pagtataya mula sa iba't ibang online sources na nagsasabing ang kanyang net worth ay maaaring umabot sa milyong-milyong dolyar. Bagamat hindi ito kumpirmado, malinaw na si Mel Chanco ay kabilang sa mga personalidad sa media na may matatag na kalagayang pinansyal. Ang kanyang mahabang pananatili sa industriya ay nagbibigay sa kanya ng mataas na kita mula sa sweldo, talent fees at iba pang benepisyo bilang isang senior broadcaster. Higit sa lahat, ang pangunahing pinagmumulan ng kanyang yaman ay ang kanyang karir sa telebisyon bilang isa sa mga pangunahing anchor ng programang balita at host ng mga palabas na tumatalakay sa totoong buhay ng mga Pilipino. Nakamit niyang mataas na antas ng kredibilidad at tiwala ng publiko. Ang ganitong reputasyon ay karaniwang kaakibat ng mataas na kompensasyon, lalo na sa isang malaking network. Dagdag pa rito, nagkaroon din siya ng ilang endorsement at public appearances na nagdagdag sa kanyang kabuuang kita. Hindi tulad ng ibang kilalang personalidad, si Mel Chanco ay hindi tanyag bilang isang negosyante. Wala ring malinaw na record na siya ay nagmamay-ari ng malalaking kumpanya o negosyo. Sa halip, mas nakatuon siya sa kanyang papel bilang mamamahayag at lingkod bayan. Isa sa kanyang pinakamahalagang kontribusyon ay ang kanyang pamumuno sa GMA Kapuso Foundation. Bagamat hindi ito negosyo na naglalayong kumita, ipinapakita nito ang kanyang dedikasyon sa pagtulong at pagbibigay serbisyo sa kapwa. Sa kabuuan, ang buhay at karera ni Mel Chanco ay sumasalamin sa isang matibay na determinasyon at dedikasyon sa propesyon. Siya ay hindi lamang isang mamamahayag kundi isang simbolo ng katatagan at serbisyo publiko. Sa kanyang patuloy na kontribusyon sa media at lipunan, nananatili siyang inspirasyon sa maraming Pilipino, isang patuloy ng tagumpay nakakamit sa pamamagitan ng sipag, prinsipyo at malasakit sa kapwa. Sobrang pagpanlalait sa akin, ang pagyapak sa akin. Ang feeling ko noon, para kung ipis. Paano ba patayin ng ipis? Tatapakan ka. Hindi ka na tatapakan, gaganunin ka pa. Ganun ang feeling ko noon. But I did not lose my equilibrium. I did not lose my balance. I was still in control of my life. I was still in control of myself.